May mga oras talagang nakakalimutan na rin natin ang ating nasa paligid kapag tayo ay masaya. Pero kailangan mo pa nga bang intindihin ang iba kung masaya ka naman sa iyong ginagawa? What's up guys? Sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ng buhay ng lalaking si Jonathan. Hindi ba't mahigpit ko nang sinabi sa'yo, Erwin? Kahapon pa lang. Huwag na huwag ka nang sasama sa batang yun. Bakit ba hindi ka nakikinig sa akin? Nasa pintuan pa nga lamang si Jonathan. Rinig na nga niya ang malakas na sermon ni Aling Amelia. Walang nagawa si Erwin kung hindi ang umiyak. Alam niyang isang linggo na naman siyang hindi makakalabas ng bahay. Wala naman pong ginagawang masama si Jonathan eh. Naglalaro lang naman po kami. Pagtatanggol pa ni Erwin. Tingnan mo nga naman. Yan ba talaga ang nalaman mo sa pakikipagbarkada sa pilyong batang yon? Magaling ka ng mga tuwiran. At anong walang ginagawang masama? Nagsumbong sa akin si Aling Kuring kahapon. Sinira niyo raw yung mga pananim niya. Hindi naman po namin yung sinasadya. Nagkakatuwaan lang naman po kami. Huwag ka nang sumagot pa. Basta, sa oras na malaman ko na nakikipagbarkada ka pa sa batang yun, malilintikan ka talaga sa akin. Sa mga oras na yun, walang ibang nagawa si Jonathan kung hindi ang umalis sa tapat ng bahay ng kanyang matalik na kaibigan. Sa kanyang isip, hindi naman siya nagiging masama. Nagkakasiyahan lamang sila. At isa pa, para kay Jonathan, napakaikli lamang ng panahon upang maging bata. Kaya tama lamang na sulitin niya yun. Noong hindi payagan si Erwin ng kanyang nanay, agad na nga lamang niyang pinuntahan ang isa pa niyang kaibigan. Kiko, tara na. Umalis na yung papa mo, di ba? Maraming magandang palaruan ngayon sa perya. Nako Jonathan, hapon na eh. Baka gabihin pa tayo. Babalik din si papa ng alas 7. Baka maabutan niyang wala ako. Sagot naman ni Kiko na mayroong pag-aalala. Ikaw naman Kiko oh. Uuwi naman tayo ng maaga eh. Tsaka sobrang lapit lang ng pupuntahan natin. Bakit ba takot na takot ka? Lalaki tayo. Kaya dapat matapang tayo. Dahil sa sinabi ni Jonathan, pinapasimangot itong si Kiko. Sige na nga. Basta uuwi rin tayo ng maaga ha. Mas lalong lumawak ang ngiti ni Jonathan. Sa wakas, makakapunta na nga rin sila sa perya. Napakaraming tao doon. Mayroon ding masasarap na pagkain at mga palaruan. Sa dami ng kanilang pinag-usapan at pinuntahan, nalimutan na nga rin nila kung anong oras na. Hindi na nga nila namalayan na papalapit na ang gabi. Noong makauwi na nga si Kiko, ay agad siyang sinermonan ng kanyang tatay. Katulad ng ibang magulang, pinagbabawalan nga rin siya na sumama kay Jonathan dahil likas nga itong pasaway at hindi magandang ehemplo. Parehong sitwasyon din ang sinapit ng batang si Jonathan dahil bukod sa pag-uwi ng gabi, pinagsabihan niya rin ito ng mga magulang niya tungkol sa ginawa nito sa bago niyang tutor. Nagbibinata ka na anak. Hanggang ngayon ba? Puro sakit pa rin sa ulo ang ibibigay mo sa amin? Nag-resign na ang tutor mo ngayon at mukhang takot na takot. Sabihin mo nga sa amin Jonathan, ano ba ulit ang ginawa mo sa tutor mo? Sa kabila ng sermon na ito, hindi mo lang nakaramdam ng konsensya itong si Jonathan kahit napapayak na nga sa kanyang harapan ang kanyang mami. Salip, nanatili nga lamang siyang walang emosyon na parang wala siyang ginawang mali. Wala naman po ako masamang ginawa mami. Masyado lang pikon yung tutor ko. Hiniram ko lang naman yung notebook niya. Nagalit na siya kaagad. Mabuti na rin yun. Mag-resign na lang siya. Hindi naman talaga kami magkakasundo. Pangangatiwiran pa nga ng binatilyo. Hindi mo ba alam Jonathan? Nakasipit sa notebook niya ngayon ang lahat ng mahalagang papeles sa trabaho niya. Tsaka isa ba? Hindi mo lang hiniram yun. Sinundog mo daw yun. Grabe naman ang ginawa mo Jonathan. Ano bang kasalanan sa'yo ng tutor mo? Paninermon nga rin sa kanya ng kanyang daddy. Tuloy na nga kasing napaiyak ang kanyang mami sa sobrang inis sa kanya.
Maging ang kanyang daddy ay hindi na nga rin naiwasang sumakit ang kanyang ulo sa mga nangyayari. Pagod na nga siya sa kanyang trabaho, ubod pa ng pilyo ang nag-iisa nilang anak. Binibili naman nila ang lahat ng gusto nito. Laruan, gadgets, pati mga gamit sa eskwela. Hindi rin sila mahigpit. Hindi nila ito pinagbubuhatan ng kamay o sinasabihan ng masasakit na salita. Sa ugali ng kanilang anak na si Jonathan ngayon, hindi nila maiwasang kwestiyonin ang kanyang sarili. May mali ba ako sa pagpapalaki ng anak namin? May magagawa pa ba ako para maituwid to? Huwag mo nang gayahin pa si Mami Daddy. Huwag ka na ring madrama. Ihanap nyo na lang ako ng bagong tutor. Matutulog na ako. Walang emosyon at walang ganang sagot ni Jonathan bago nga ito tumalikod at pumasok sa kanyang kwarto. Makalipas ang ilang araw, dumating na nga rin ang bago niyang tutor. Hindi inaasahan ni Jonathan na babae pala ang bago niyang tutor. Mukha nga rin itong masungit, pero sa isip-isip ni Jonathan, kahit pa ang babaeng ito ang pinakamasungit sa buong mundo, hindi nga ito uubra sa kanya. Sigurado siyang hindi ito tatagal ng isang linggo at magre-resign na nga rin. Saan ka pupunta? Sinong may sabi sa'yo na tumayo ka? Hindi ba ang sinabi ko? Huwag kang aalis dyan hanggat hindi mo patapos ang lahat ng mga assignments mo? Nakataas ang kilay na sabi ng kanyang tutor na si Miss Annie. Aalis ako kung kailan ko gusto. Maglalaro pa kami ng mga kaibigan ko. Walang pagkaalinlangang sagot ni Jonathan sa kanyang tutor. Huwag ka na magreklamo. Pabor naman sa'yo ito eh. Hindi ka na mahirapang magturo sa akin. Sa sahod ka na lang kahit wala kang ginagawa. Pabayaan mo na lang ako. Sa kanyang sinabi, nag-aapoy sa galit itong si Annie. Habang tumatagal talaga, mas lalo ka nagiging sutel. Hindi ka man lang ba naaawa sa mga magulang mo na nagpapagod sa trabaho para lang mabigyan ka ng magandang buhay? Tingnan mo nga, napakaraming bata dyan na nangangarap ng ganyang pribilehiyo. Samantalang ikaw, nasa iyo na nga ang lahat. Sinasayang mo lang. Ngumising nga lamang itong si Jonathan na para bang nangiinis. Yun naman pala eh, marami pa palang ibang bata dyan. Sila na lang ang turuan mo. Wag na ako. Grabe talaga iho. Kung ano ang kinabait ng mga magulang mo, siyang kabaliktaran ng ugali mo. Hindi mo man lang ba inaalala ang reputasyon nila? Sayang lang talaga ang lahat ng pinaghihirapan nila kung sisirain mo lang. Eh ano naman sa'yo? Bata pa naman ako. Kaya gagawin ko ang lahat ng gusto ko. Gaya ng inaasahan ni Jonathan, hindi man lang umabot ng isang linggo ang pagiging tutor sa kanya ni Miss Annie. Sumuko na nga ito sa kanyang ugali. Sa halip kasi na pag-aaral ang kanyang atupagin, palagi lamang itong tumatakas para maglaro kasama ang kanyang mga bagong kaibigan. Wala siyang pakialam sa kahit na sino. Habang nagbibinata, lalo pa nga rin lumalala ang kapilyuhan nitong si Jonathan. Sa halip na tumigil, mas tumindi pa nga ang kanyang pagiging pasaway noong tumungtong na siya sa high school, kung saan dumami ang kanyang mga barkada. Madalas niyang iniiwan ng klase at gumugugol ng oras sa paglalaro, pagkakating classes, kasama ang kanyang mga kaibigan. Tingnan niyo mga pare, si Nerdy Boy oh. Sigaw ni Mike habang naglalakad nga sila magbabarkada papunta sa computer shop. Kaagad na hinarangan ni Jonathan ang dadaanan ng kaklase nilang si Luis, na kilalang tahimik at mahiyain. Hindi pa man nagsasalita itong si Jonathan. Kita na nga niya ang panginginig ng binti at labi ni Luis. Takot na takot nga ito sa kanya. Hoy Luis, nasaan ang usapan natin? Malamig na tanong ni Jonathan habang inaabot ang kamay sa harap ng kanyang kaklase. Agad-agad na madinukot ni Luis ang kanyang wallet
at ibinigay kay Jonathan ang 1 linggo niyang allowance. Yan ang gusto ko sa iyo eh. Good boy! Malakas na tawanan ng barkada ni Jonathan. Hoy Luis, next time, lakihan mo naman ang bibigay mong pera sa amin ha? Dagdag pa ni Jonathan bago niya pakawalan si Luis na agad namang kumaripas ng takbo. Pero pare, kulang na kulang pa to para sa pagkain natin eh. Jonathan, may-ari naman ng malaking kumpanya ang mga magulang mo, di ba? Bakit hindi ka nalang manghingi ng pera sa kanila? Tutal, nag-iisang anak ka lang naman. Sigurado, sa iyo mapupunta ang lahat ng mga pinaghirapan nila. Hirit naman ng isa pa niyang kaibigan. Pero sa puntong ito, walang ganang sumagot itong si Jonathan. Huwag niyo nang ipagkalat ang tungkol sa mga magulang ko. At kung maaari, kalimutan niyo na lang din ang tungkol sa bagay na yan. Simula pa kasi noon, matindi na ang sama ng loob ni Jonathan sa kanyang mga magulang. Noong tumungtong na nga kasi sa high school itong si Jonathan, mas naging madalas pa nga ang pag-aaway nila ng kanyang mga magulang. Dahil puro na nga lamang daw siya barkada at kalokohan. Hindi na nga rin naiiwasan ng kanyang mga magulang na pagsalitaan siya ng masasakit na salita. Ito ang dahilan kung bakit ginusto ni Jonathan na itago na lamang ang pagkakakilanlan ng kanyang pamilya. Hindi para sa kanyang kapakanan, kung hindi para sa reputasyon ng kanyang mga magulang. Sa kanyang kalooban, pakiramdam ni Jonathan ay palagi siya nag-iisa. Wala siyang kakampi at maging ang kanyang mga magulang na dapat ay kanyang mga tagapagtanggol. Ngayon ay tila kagalit na nga rin niya. Sa mga mata nila, palagi na lamang siya ang mali. Nagpatuloy ang pagiging pilyo nitong si Jonathan dahilan para katakutan siya sa kanilang eskwelahan. Sa tuwing naglalakad siya sa hallway kasama ang kanyang mga barkada, parang nakakita ng aswang ang kanyang mga kaklase sa sobrang takot. Isang araw, habang nagkakatuwaan nga sila sa likod ng isang bakanteng classroom, isang babae ang biglang lumapit at galit na galit. Ikaw ba si Jonathan? Sigaw nito. Ngumisi lamang ang binata na tila walang pakialam. Hoy miss, anong karapatan mo na sigawan ako? At ano rin karapatan mo para takutin ang kapatid ko? Hindi mo ba alam kung gaano kasaya si Luis na nakatungtong sa eskwelahang ito para mag-aral? Pero dahil sa ginawa mo, hindi na siya pumapasok. Nawalan na siya ng ganang mag-aral. Sinira mo ang mga pangarap ng kapatid ko. Napapaluwang sabi ng babae. Punong-puno ng galit at sama ng loob. Anong kasalanan ko? Nakaupo lang ako dito eh. Wala naman akong ginagawa. Pagmamaang-maangan ng binata. Hindi mo ba nakikilala si Luis? Noong isang araw lang, umuwi siyang umiiyak. Dahil kinuha mo daw ulit ang pagkain at pera niya. Jonathan, wala ka na bang konsensya sa katawan mo? Galit na sabi ng babae. Wala naman akong ginagawang masama sa kanya eh. Kusa niyang ibinigay ang pera niya. Pagmamatigas pa nga ni Jonathan. Itinatanggi mo pa. Kilala ka sa buong eskwelahan dahil sa kasamaan ng ugali mo. Pagbabayaran mo lahat ng ginawa mo sa kapatid ko. Gawin mo ang lahat ng gusto mo. Hindi ako takot. Palibhasa, kulang ka sa atensyon. Kaya halos lahat ng tao, mapa-estudyante man o kapitbahay, galit na galit sa'yo. Sanay na nga si Jonathan sa mga ganitong senaryo. Madalas niyang marinig ang mga masasakit na salita mula sa iba dahil sa masamang ugali niya. Pero sa pagkakataong ito, tila mayroong tumama sa kanya. Ang mga huling salita ng babae ay tila mayroong bigat na kanyang hindi makakalimutan. Noong makauwi siya sa bahay,
Gaya na rin ng kanyang inaasahan, pinagsabihan na naman siya ng kanyang mga magulang. Jonathan, tumawag sa akin ang principal mo kanina. Ano ba talaga mga ginagawa mo? Hindi mo ba talaga kayang tigilan ang mga kalokohan mo? Hindi ka na ba talaga makikinig sa amin ng daddy mo? Dismayadong sabi ng kanyang mami. Hanggang kailan ka ba magiging ganito, anak? Alam na alam mo naman na inaalagaan namin ang reputasyon natin. Mataas ang tingin ng mga tao sa pamilya natin. Pero bakit hanggang ngayon, hindi mo pa rin naiisip yun? Hindi mo ba talaga kayang intindihin ang mga sinasabi namin? Sambit naman ng kanyang daddy. Huwag po kayong mag-alala. Hindi ko naman ipinapaalam sa buong eskwelahan na anak nyo ako. Hindi ko dudungisan ang pangalan nyo. Alam ko naman na mula noon hanggang ngayon, kapakanan lang ng kumpanya ang palaging inaalala nyo. Malungkot na sabi ni Jonathan. Anak naman kasi, hindi naman sa ganun. Hindi na nga nagawa pang tapusin ni Vanessa ang kanyang sasabihin dahil hindi na nga siya pinapakinggan ng anak nilang si Jonathan. Masakit para sa kanila sa tuwing iniisip nila na naliligaw na nga ng landas ang kanilang anak. Pero umaasa pa nga rin siya na darating ang araw. Maiintindihan nga rin ng anak niya na para sa kanya ang lahat ng pinaghihirapan nilang mag-asawa. Sa mga sumunod na araw, hindi inaasahan ni Jonathan na darating ang tao na makapagpabago ng kanyang pananaw sa buhay. Isang umaga kasi, kakapasok lamang niya sa classroom. Pero kaagad na nga siyang sinungitan at nagsalitaan ng lalaki niyang guro. Nalingat lang ako saglit. Hinako mo na kaagad ang wallet ko? Buong akala mo ba, hindi kita mahuli? Hinawakan siya sa kwelyo ng matandang lalaki na kanilang guro. Teka lang sir, ano bang sinasabi mo? Kakarating ko nga lang po eh. Huwag ka na magmaang-maangan pa. Sa lahat ng mga estudyante na nandito sa loob ng classroom, nakakasigurado ako, ikaw lang ang may lakas ng loob para magnakaw. Ilabas mo na ang wallet ko bago pa ako tumawag ng pulis. Sir, hindi ko nga po kinuha ang wallet nyo. Ang layo-layo ko nga po sa inyo. Ako na po kaagad ang pinagbibintangan nyo. Aba, sumasagot-sagot ka pa talaga sa akin ha? Gaano ba kawalang kwenta ang mga magulang mo? At hindi ka nila pinalaki ng maayos? Tuluyang nagpantig ang mga tenga ni Jonathan dahil sa mga salitang binitawan ng kanyang guro. Jonathan, alam ko kung gaano karami ang mga kasalanan mo dito sa eskwelahan. Pero bakit nga ba hanggang ngayon, hindi pa rin nagpapakita ang mga magulang mo? Ano bang trabaho ang pinagkakaabalahan nila? Illegal na trabaho siguro ang ginagawa nila, no? Kaya yan, nakapagpalaki sila ng isa pang magnanakaw. Sir, mawalang galang lang po. Huwag na huwag mo pong idadamay ang mga magulang ko dito. Dahil labas sila dito. Nagpipigil ng galit na sambit ni Jonathan. Totoo naman ang lahat ng sinabi ko eh. Isipin mo nga, kanino ba magmamana ang isang tulad mo? Walang iba, kung hindi sa pinanggalingan mo lang din. Grabe tong araw na to oh. Ang aga-aga, pinapainit mo kaagad ang dugo ko. Huwag kang mag-alala, Jonathan. Sa mga susunod na araw, talagang tatalsik ka sa eskwelahang ito. Tandaan mo to. Labis na napahiya si Jonathan dahil sa sinabi ng madapobre niyang guro. Kayang-kaya niyang tanggapin lahat ng mga masasakit na salita na ibinabato nito sa kanya. Pero sobra siya nasaktan sa pagdamay nito sa mga magulang niya. Matapos nga ito, buong gabing hindi makatulog si Jonathan dahil sa nangyaring ito. Hindi na nga niya nagawa pang pigilan na tumulo ang kanyang mga luha habang inaalala ang mga nangyaring yun. Hindi pa rin niya matanggap
na tinawag ng kanyang guro na kriminal at iligal ang ginagawa sa buhay ng kanyang mga magulang. Sa puntong yun din, inapagtanto ni Jonathan kung gaano nga ba niya kamahal ang kanyang mga magulang dahil hindi niya kayang makarinig ng mga masasakit na salita patungkol sa kanyang mga magulang. Ang mga salitang binitawan ng kanyang guro ay nakapagbukas ng isipan niya sa lahat ng mga pagkakamaling nagawa niya. Kaya't kinabukasan, ipinangako niya sa kanyang sarili na hindi na nga niya hayaan na pagsalitaan pa ng masama ng ibang tao ang kanyang mga magulang. Unti-unti na nga niyang babaguhin ang kanyang sarili. Jonathan, sigurado ka ba? Hindi ka sasama sa amin? Birthday pa naman ni Lara. Mag-iinuman tayo doon. Pag-aaya sa kanya ng kabarkada niyang si Dexter. Pero mabilis namang tumanggi itong si Jonathan. Marami pa akong aralin eh. Maya-maya rin, tutulong ako sa mga kagrupo ko para gumawa ng projects natin. Napatawa naman si Dexter dahil sa kanyang naging sagot. Aba Jonathan, bago yun ah. Bakit biglang nagbago ang ihip ng hangin ngayon? Sigurado ka ba talaga? Hindi ka sasama? Tumanggi pa nga rin dito si Jonathan. Simula din ngayon pare. Huwag nyo na lang din akong ayain sa kung ano-anong kalokohan o gimmick. Ngayon, mas gusto ko munang mag-aral. Mas lalo nga nagtaka sa kanya ang kanyang mga kaibigan. Ano bang problema mo? Ito ang unang pagkakataon na tumanggi kang sumama sa inuman ha. Dati-rati nga, ikaw pa ang madalas na mag-aya. Hindi makapaniwalang sabi ni Dexter. Sobrang nanibago ang mga barkada ni Jonathan dahil sa kakaibang ikinikilos niya. Nagdesisyon ng binata na mas pabutihin ang kanyang pag-aaral para mapatunayan sa guro niyang si Gustavo na hindi siya kriminal at mayroon siyang malayong mararating sa kanyang buhay. Gusto nga rin niyang makapasok sa isang sikat na universidad para may pagmalaki na nga rin siya ng kanyang mga magulang. Bukod sa pag-aaral, humingi na nga rin siya ng tawad sa lahat ng mga taong nasaktan niya, lalong-lalo na kay Luis. Ginawa ni Jonathan ang lahat para mapatawad siya ng kanyang kaklase at hindi nga rin niya akalain na maging matalik na kaibigan pa nga niya ito. Tinulungan nila ang isa't isa sa pag-aaral para makakuha ng mataas na marka sa exam. Dahil sa sipag at dedikasyon ni Jonathan, siya pa nga nakakuha ng pinakamataas na marka sa kanilang exam. Pero sa halip na matuwa sa kanya, muli na naman siyang ipinahiya ng kanyang guro na si Sir Gustavo sa harapan ng kanilang buong klase. Iba ka talaga Jonathan no? Hanggang ngayon, hindi ko pa rin nagbabago. Ninakawan mo na nga ako noon. Ngayon naman, nakuha mo bang mandaya sa exam ko? Sigaw ng guro na puno ng galit. Nagulat talaga si Jonathan, pero hindi siya umatras. Sir, hindi po ako nandaya. Pinagandaan ko po ng mabuti ang exam natin. Nag-review po ako. Ba Jonathan, sa tingin mo talaga, mauuto mo ba ako? Ikaw ang pinakamahina sa buong klase. Imposible naman na ikaw pa ang pinakamataas sa exam. Sigurado ako, nandaya ka. Hindi ako madaling lokohin. Ngayon din, pupunta ka sa opisina at ipapatawag ko ang mga magulang mo. Sir, hindi naman po tama yan. Hinuhusgahan mo po ako ng basta-basta. Lalo na po, wala ka naman pong pruweba. Tugon ng binata. Sige nga, Jonathan. Tanungin mo ang mga kaklase mo. Sa tingin mo ba, mayroong maniniwala sa'yo? Sino ang kakampihan nila? Ang mandadaya at magnanakaw? O ako? Nagulat si Jonathan noong makita niyang tahimik lamang ang lahat ng kanyang mga kaklase. Tila kumbinsido ang mga ito sa akusasyon ng kanyang guro. Maging ang kanyang mga dating barkada ay hindi man na nagsalita para ipagtanggol siya.
Para bang nag-iisa siya at lahat ng tao ay kalaban niya. Pero bago pa tuluyang bumagsak ang kanyang loob, isang boses ang sumalbas sa kanya. "Sir, pinaghirapan po ni Jonathan ang markang nakuha niya ngayon. Hindi po siya nandaya. Bakit hindi niyo na lang po ipaulit sa kanya ang exam para makita niyo po ang totoo? Naniniwala po ako. Kayang-kaya ni Jonathan na sagutan ng lahat ng iyon." Sabi ni Luis. Ang dati niyang kaklase na minsan nga niyang inapi. Pero ngayon ay matalik na nga niyang kaibigan. Hindi mapigilan ni Jonathan na mapaluha. Hindi nga niya inaasahan na si Luis pa pala ang magtatanggol sa kanya. At sa mga sandaling yun, naramdaman ni Jonathan ang tunay na halaga ng pagbabago. Hindi lamang para sa kanyang sarili, kung hindi para sa mga tao na nagmamalasakit sa kanya. Noong mapatunayan ni Jonathan sa kanyang guro na hindi siya nandaya, buong akala niya ay doon na nga magtatapos ang pamamahiya nito sa kanya. Pero sa mga sumunod na linggo, nagkaroon ng isang malaking gulo sa kanilang eskwelahan. Nahulog kasi sa hagdan ang isa nilang kaklaseng si Robbie, kaya't mabilis nga itong isinugod sa ospital. Galit na galit namang pumunta sa eskwelahan ang mga magulang ni Robbie. Wala nga kasing umaamin kung sino ang tumulak sa kanilang anak. Hanggang sa pumasok sa eksena ang gurong si Gustavo. Nasaksihan umano niya na si Jonathan ang tumulak dito. "Ha? Ako po? Hindi po ako yun. Wala po akong kasalanan." Naiiyak na sambit ni Jonathan. Lalo pa at nararamdaman niyang pinagtutulungan siya ng lahat. Hindi nga kasi niya akalain na siya pa ang ituturo ng kanilang guro. Ang pananakit ng kaklase ay isang major offense. At sa lahat ng mga hawak kong estudyante, ikaw lang naman ang nagsisigurado kong gagawa ng ganoong kalokohan. Huwag ka nang tumanggi pa. Sa ulo ko na ang ugali mo, Jonathan. Tinulak mo si Robbie dahil sa sobrang inggit mo sa kanya. Dahil matalino siya. Pagbibinta nga sa kanya ng kanyang guro. Maging ang kanyang mga kaklase, isang ayon nga rin sa sinabi ng kanilang guro. Ayon sa mga ito, ay walang ibang pwedeng gumawa nun kung hindi siya lamang. Masamang-masama ang loob ni Jonathan sa mga nangyari. Dahil sa kabila ng kanyang pagbabago, patuloy pa nga rin siyang ibinababa ng mga taong nasa paligid niya. Noong mga oras po na nangyari ang aksidente, nasa library po ako at nag-aaral lang. Kaya papaano po na ako ang tumulak kay Robbie? Hindi ko nga po nakita yun eh. Pagtatanggol pa ni Jonathan sa kanyang sarili. Sige nga, kung nasa library ka, sino ang magpapatunay noon? Mas lalong nanlumo ang binata noong mapagtanto niya na sa mga oras na ito ay wala siyang kakampi. May sakit kasi ang kanyang kaibigang si Luis. At tanging mag-isa lamang siya na nagpunta sa library. Kahit matalik nga niyang kaibigan noon sila Dexter, hindi nga siya nagawang ipagtanggol ng mga ito. Naririnig nga rin niya ang tawanan ng mga ito. Sa puntong yun, awang-awa na talaga siya sa kanyang sarili. Parang awa niyo na po. Maniwala po kayo sa akin. Hindi ko po kayang saktan si Robbie. Wala naman siyang kasalanan sa akin eh. Nagbabago na po ako. Hindi ko gagawin yun. Huwag ka na magpaliwanag pa. Bukas na bukas din. Dalhin mo dito ang mga magulang mo. At gagawin ko rin ang lahat para mapatalsik ka sa buong eskwelahan. Sa dami ng mga nagawa mo dito, dapat lang talaga na mapatalsik ka dito. Pinahira ni Jonathan ang kanyang mga luha. Ano po bang kasalanan ko sa inyo? At galit na galit kayo sa akin. Hindi niyo po ba nakikita? Unti-unti ko nang binabago ang sarili ko. Hindi na ako nagkakating classes at sumasama sa mga barkada. Ginagalang ko na po ang lahat. Ang mga kaklase ko.
At kayo rin po ng mga guro ko. Higit sa lahat, nag-aaral po ako ng mabuti para hindi ako maging isang malaking kahihiyan sa mga magulang ko. Ano pa po bang gusto niyong gawin ko para patunayan ang sarili ko? Jonathan, kahit ano pang sabihin mo, hindi mo kami kayang lokohin. Nakatatak na sa isipan namin kung ano kang klaseng estudyante. Ang mabuti pa, umuwi ka na lang sa inyo at ihanda mo na ang sarili mo. Sigurado, galit na sa iyo mga magulang mo. Walang nagawa si Jonathan kung hindi ang tanggapin na lamang ang kahiyang ito. Noong makauwi na nga siya sa kanilang bahay, ay wala pa nga rin siyang tigil sa pag-iyak. Hindi niya rin magawang sabihin sa kanyang mga magulang ang problemang kinakaharap niya. Sa takot, natalikuran siya ng mga ito. Biglang bumalik sa kanyang isipan ang mga pangyayari noon, kung saan mas kinakampihan pa ng mga magulang niya ang ibang bata kumpara sa kanya. Natatakot siyang maulit ang mga yun kahit nagbago na siya. Masakit para sa kanya sa tuwing iniisip niya na mag-isa na lamang siya at walang kakampi. Napagtanto ni Jonathan na kung sana noon pa lamang naging mabuti na nga siyang bata. Hindi na nga siya hantong sa ganitong sitwasyon. Hindi na siya napapahiya at pinagtatawanan ng maraming tao. Punong-puno ng pagsisisi itong si Jonathan. Pero hindi na nga niya maibabalik pa ang mga oras na nagdaan. Ang tanging magagawa na lamang niya ngayon ay panindigan ang kinakaharap niyang pagsubok. Kinabukasan, bagamat mabigat ang loob, pumasok pa nga rin sa eskwelahan itong si Jonathan. Takot na takot siya habang naglalakad papunta sa guidance office. Maraming mga estudyante ang nakatingin sa kanya habang pinagubulungan siya at pinagtatawanan. Huwag kang mag-alala, Jonathan. Mapapatunayan mo din na inosente ka. Lalabas din ang totoo. Basta, maging matatag ka lang. Nandito lang naman ako eh. Naniniwala ako sa'yo. Sabi ni Luis na nagbigay nga sa kanya ng konting lakas ng loob. Natatakot kasi ako. Ayoko maging kahiyan sa mga magulang ko. Ayoko mapadalsik sa eskwelahang ito. Tugon ni Jonathan habang pinipigilan ang pag-iyak. Pagkapasok niya sa guidance office, nandoon na ang lahat ng mga kaklase na witness na nangyari. Nandoon din ang kanyang guro at ang mga magulang ni Robbie na galit na galit. Nasaan ang mga magulang mo? Di ba ang sabi ko, dalhin mo sila dito? Tanong ng kanyang guro. Napayuko naman si Jonathan sa sobrang hiya. Yan talaga ang rason kung bakit lumaki kang pilyo at may ugaling kriminal. Pinapabayaan ka ng mga magulang mo. Hinahayaan ka nila na maging katatawanan sa eskwelahang ito. Malamang pati sila hiyang-hiya na dahil sa mga ginagawa mo. Patuloy na pangalipusta ng kanyang guro. Unti-unting nawalan ng pag-asa si Jonathan at nagdesisyon na manahimik na lamang. Hindi niya kayang titigan ang mga magulang ni Robbie dahil pakiramdam niya ikakainin siya ng mga ito sa sobrang galit. Mabait na bata si Robbie. Wala siyang ibang inaatupag kung hindi ang mag-aaral lamang. Bakit mo nagawa yun sa anak namin? Bakit mo sinaktan si Robbie? Galit na sabi ng mga magulang ng kanyang kaklase. Rinig na rinig ni Jonathan ang bulungan sa loob ng office. Ang mga kaklase niya ay nagtatawanan, lalo na ang kanyang guro, dahil sa wakas, malaki ang tsansa na mapapadalsik na nga siya sa eskwelahang ito. Sa isip ni Jonathan, marahil ito na nga ang balik para sa lahat ng mga pagkakamaling ginawa niya noon. At kung ito man
ang magiging kabayaran niya para sa mga taong nasaktan niya noon. Maluwag na nga lamang niya itong tatanggapin. Takot na takot si Jonathan at ayaw na nga niya na mas lalo pang lumala ang gulo. Kung kaya't kahit wala siyang kasalanan, lumuhod na lamang siya sa mga ito at humingi ng tawad. Patawarin niyo po ako. Huwag niyo po akong patalsikin sa eskwelahang ito. Nagbabago na po ako. Gusto ko po talaga makapagtapos ng pag-aaral. Walang tigil sa pag-iyak si Jonathan. Huwag niyo rin po husgahan ang mga magulang ko. Dahil ginagawa nila ang lahat para sa akin. Kung ano man po ang mga kasalanan at mga pagkakamaling nagawa ko noon, buong puso ko po itong pinagsisihan. Natigilan lamang sa pag-iyak ang binata noong biglang bumukas ang pinto at tumambad ang mga magulang niya kasama ang napakaraming bodyguards. Mabilis na lumapit sa kanya ang kanyang mami at sa puntong yun, galit na galit nga ito. Mas lalong lumakas ang bulong-bulungan sa buong office at bakas na bakas sa mukha nila ang matinding gulat noong mapagtanto kung sino ang nasa harapan nila ngayon. Hindi sila makapaniwala na ang kaklase nilang ipinapahiya ng kanilang guro, siya pala ang nag-iisang anak ng pinakamayamang pamilya sa kanilang lugar. Wala kayong karapatan na pagsalitaan at maliitin ang anak ko. Lalong-lalo ko na, Sir Gustavo. Inosente ang anak ko at wala siyang kasalanan sa lahat ng gulo na ibinibintang mo. Hawak ko ang dalawang magkaibang CCTV. Makikita sa footage ang oras kung kailan nagkaroon ng aksidente at ang mga oras na nasa library ang anak ko. Siguro naman, sapat na itong pruweba para linisin ang pangalan ng anak ko, si Jonathan. Matapang na sambit ng kanyang daddy. Isa kang guro, Sir Gustavo. Ikaw dapat ang nagsisilbing gabay ng mga estudyante. Pero bakit ikaw pa ang napakalupit sa anak ko? Bagamat abala kaming mag-asawa sa mga negosyo namin, nakikita ko naman ang pagbabago ng anak namin. Pero bakit mo pa ulit-ulit na ipinapahiya at pinagsasalitaan ng masakit ang anak namin? Akala mo ba hindi namin alam yan? Hindi kami naghihirap na mag-asawa sa pagtatrabaho para lamang maliitin mo siya. Sambit naman ng kanyang mami. Sa sobrang gulat ng gurong si Gustavo dahil hindi nga niya inaakala na anak ng isang mayamang pamilya ang estudyanteng minamaliit at ipinapahiya niya. Mabilis nga itong lumuhod sa harap ng mag-asawa. Ma'am, sir, patawad po talaga. Maawa po kayo sa akin. Gusto ko lamang po turuan ng leksyon si Jonathan. Hindi ko rin po ginusto ang mga nangyari. Sana naman po, bigyan niyo pa ako ng isang pagkakataon. Itatama ko po ang lahat ng pagkakamali ko. Umiiyak na sambit ng guro. Pero hindi nga siya pinakinggan ng mag-asawa. Inilayo nila ang kanilang anak mula sa kahiyang yun. Kasama ang kanilang mga bodyguards. Pinagtinginan sila ng lahat ng mga estudyante habang naglalakad papalabas at papasok sa isang mamahaling kotse. Lahat sila ay gulat na gulat sa mga pangyayaring ito. Noong tuloy na nga silang makaalis sa eskwelahan, agad nga kinausap si Jonathan ng kanyang mga magulang. Pasensya ka na anak kung nahuli kami ng dating. Hindi namin nahayaan na alipustahin ka ng ibang tao. Wika ng kanyang mami. Saglit na tumahan si Jonathan. Pero mami, paano niyo po nalaman? Anak ka namin at magulang mo kami. Kaya natural lang na alam namin ang lahat ng pinagdadaanan mo anak.
talikuran ka man ng mundo. Kami ang kakampi mo sa lahat ng bagay. Wika naman ng kanyang daddy. Masayang masaya kami anak dahil tuluyan ka nang nagbago. Matagal naming hinintay ang pagkakataong ito. Nalaman mo na ang lahat ng aral na gusto naming ipaalam sa iyo ng daddy mo. Huwag kang mag-alala anak. Ito na ang huling beses na aalipustahin ka ng ibang tao. Hindi ka namin nahayaan na masaktan pa ulit. Matapos ang araw na yun, napagpasya ng mag-asawa na pag-aralin na lamang si Jonathan sa ibang bansa para mas lalong gumanda ang kanyang buhay. Samantala, natanggalan naman ng lisensya ang gurong si Gustavo at kahit kailan, hindi na nga ito makakapagturo pa. Makalipas ang ilang taon, nakapagtapos na nga si Jonathan ng pag-aaral at siya na nga rin ang nagpatakbo ng kanilang kumpanya. Nang maging maayos na nga ang lahat, agad niyang hinanap ang kanyang matalik na kaibigan na si Luis na siyang nag-iisang kakampi niya noon. At nang makita nga niya ito, binigay niya ito ng magandang trabaho. Tanging si Luis lamang ang nag-iisang kaibigan na naging kasangga niya noon. Malaki ang naitulong nito sa pagbabago ng kanyang buhay. Kahit nararapat lamang din na bigyan niya ito ng malaking pagpapahalaga. Sa kabila ng lahat ng napagdaanan ni Jonathan, natutunan niyang may isang mahalagang aral na hindi matutumbasan: ang tunay na pagmamahal ng kanyang mga magulang. Bagamat hindi siya kinakampihan sa mga pagkakamali niya noon, nauunawaan na nga niya ngayon na ang lahat ng yun ay parte ng kanilang pagdidisiplina sa pagnanais nila na lumaki siya ng tama. At kung sakaling siya naman ang maagrabiyado ng iba, lagi nandyan ang kanyang mga magulang para ipagtanggol siya. Kahit natalikuran pa nga siya ng lahat. Dahil kahit pagbalik-baliktarin man siya ng mundo, walang mga magulang na hahayaang masaktan ang kanilang anak, lalo na kung ito ang nasa tama. Dito na nga po nagtatapos ang kwento ni Jonathan. Sa kwentong ito ay pinapaalam. Sabi nga nila, lahat ng apoy ay mayroong naiiwan na usok. Kaya't bago natin gawin ang mga bagay na gusto natin, isipin din muna natin kung maganda nga ba ang kahihinatan nito sa huli. Huwag nyo rin pong kakalimutan na i-like at i-subscribe ang aming channel, Untold Stories TV.